Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, teacher. Kumusta naman ang araw ninyo? Okay lang po, teacher. Kumain ba kayo ng inyong agahan? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula, maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, pulutin niyo ang inyong mga basura na nasa inyong harapan at pagkatapos ay pwede na kayong umupo. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Meron bang lumiban sa klase ngayon? Wala po, teacher. Mabuti naman kung ganon para tayong lahat ngayon ay malalaman natin o meron tayong matutunang ibang aral sa ating tatalakayin ngayon. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayon is meron akong inihanda sa inyo. Nakikita nyo ba itong aking inihanda? Opo, teacher. So meron itong nakalagay dito sa loob at bubunutin nyo ito kung ano ito at hulaan nyo kung ano ang nakalagay dito. Pero bago nyo mahulaan ay hulaan nyo muna kung anong letra ang nakasulat na numero dito. So ang letrang A ay numerong 1 hanggang Z ay 26. So, bumunot na kayo dito. Huwag ka lagi ang sudan na. Yan ang habo. No. Para dila siya na sudan. Narao. Ano yan? Ang sulat na? 25. Sanay na. Ang una, teacher, ay Anong numero iyan? 7. A, B, C, D, E, F, G. Ano yan? Global warming? Global lang iyan. Ay, global. Ako po, teacher. Global? Ang aking numero ay 19, 1, 14, 1, 25, 19, 1, 25. Ano iyan? Sanaysay po, teacher. Okay, tama. Ang diri is formal. O, tama. Andito naman po, teacher, ay warming. Warming. Tama. So, magaling mga bata at nahulaan nyo kung anong mga letra o salita ang nakasulat dyan na numero. At ngayon, sa inyong nakitang mga letra o salita, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Opo, Opo, teacher. teacher. At ano naman ito? Sanaysay, formal at global warming. Okay, tama. Binasa nyo lang kung anong nakasulat dyan. Pero ito talaga ay isang formal na ang sanaysay na ang halimbawa na ginawa ko o ginamit ay tungkol sa global warming. So, ito ang aking halimbawa. So, basahin nyo ang nakasulat. Global warming sa Pilipinas. O ito ang ating tatalakayin ngayon. So, basahin nyo mga bata. Maraming isyu ang kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Ngunit kung ako'y bibigyan ng pagkakataon maging bahagi ng mga isyong ito, ang una kong pagtutunuan pansin ay ang isyu tungkol sa ating kapaligiran. Ginawa ko ang sanaysay na ito upang mailahad ko ang bagay na aking naisip na kaakibat ng ating kapaligiran sa kasalukuyang panahon. Patuloy na nasisira ang ating kapaligiran dahilan upang magkaroon ng negatibong pagbabago hindi lamang dito sa ating bansa, bagkus pati na rin sa buong daigdig. Ang humalalang sitwasyon ay nagiging dahilan upang magkaroon ng kapangyarihan na tinatawag na global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperature ng ating mga karagatan at atmosphere at ang patuloy na paglala nito. Sinabi ng mga scientists at mga eksperto na ang dahilan nito ay ang pagsusunog ng mga fossil fuels na nagiging sanhi ng pagkasira ng ozone layer ng ating atmosphere.
At dahil sa unti-unting nabubutas ang ozone layer, ang init na galing sa araw o itong tinatawag na sun rays na mapanganib sa ating kapaligiran kung ito'y direktang makapasok ay siya na ngang nagyayaring sa kasalukuyang panahon. Ang ozone layer ang siyang nagsisilbing tagapasala nito o filter upang hindi ang mga mabubuting silang lamang makapasok sa ating atmosphere. Sa isyu ng global warming, napakahalaga na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nagiging dahilan ng ganitong pangyayari. Alamin sa abot ng makaya ang mga sanhi ng global warming. Sa ganitong paraan, malalaman natin ang mga dahilan ng pagkasira ng ating atmosphere at magagawa natin ng paraan maiwasan natin ang gawaing nakapagdulot ng unti-unting pagbutas ng ating ozone layer gaya ng pagsunod ng mga fossil fuels. Hindi lamang sa ating henerasyon Maaaring makapekto ang global warming. Higit na nararamdaman ng ito ng ating mga anak at kanilang mga pamilya kung hindi natin maagapan ang pagkasira ng ating ozone layer. Marapat lamang na hanggang maaga ay kumilos tayo upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Kailangan lamang na magkaisa tayo upang masolusyonan ang ating problemang kahirapan. Malaki ang ambag ng bawat isa sa pagkakaroon ng mabuti at malinis na kapaligiran. Huwag na sana tayong dumagdag pa sa mga taong patuloy ang pagsira sa ating kapaligiran. O diba, nabasa nyo ng buo ang isang sanaysay na tungkol sa Global warming sa Pilipinas. Pilipinas. So mga bata, sa inyong nabasang sanaysay, ano ba ang inyong nakuhang aral sa inyong nabasang sanaysay? Yun, Ashiren. Ang global warming sa Pilipinas ay nakasira sa ating kapaligiran. At ang ating kanang atong gibang buhat na to is kanang makaapekto jud sa atong kapaligiran kanang pagsunog ng basura. Mo na. O, tama. Magaling ka dyan. At nasagot mo ng tama ang aking tanong. So, paano natin masusolusyonan ang ganyang sitwasyon sa ating bansa? Grace, paano natin ito masusolusyonan? Dapat hindi na tayo magsunog ng mga basura o mga plastic dahil ito ay nakakasira ng ating ozone layer. Sa paanong paraan natin ito mabibigyang solusyon? Ashiren. Magitan ng sanaysay. Sa pagbabahagi ng sa ating sanaysay. idea. O, tama. Tama rin naman iyon. Of course, pero sa ating masusolusyonan iyan sa paraan na sa pagtapo ng basura sa tamang lalagyan at huwag tayong magpataka lang taog labay, kanang bisag asa lang ug asa ta mo kuan bisag naay signage nga nakabutang or nakasign dito nga bawal ilabay ang basura diri, dapat diri ibutang. So dapat sa kanang way is ato siyang solusyonan or ato siyang ma-prevent nga dili maghugaw-hugaw sa tuang paligid. Mabuti ba mga bata na magsunog tayo ng mga basura sa ating kapaligiran? Hindi po, teacher. Tama. Hindi natin dapat ipagpatuloy ang ating ginawa dahil ito ay nakakasira sa ating ozone layer at ito rin ay talagang mga tao na kahit anong sabi o kahit anong sabi sa unsa pa itong pag-istorya sila nga bawal ang buhaton is buhaton gihapon nila. So dapat jud siya nga ato siyang likayan kay aron dili maguba nga tuang ozone layer. Tama. Sa isang buong papel, gumawa kayo ng isang sanaysay ayon sa paksa na aking ibibigay sa inyo. At papangkitin ko kayo sa 4. At ang pangkat 1, magsimula sa pangkat 1. 1, 2, 3, 4. Okay, tama. Ganyan na. So, ang pangkat 1 is pumunta na sa iyong grupo at ang pangkat 2 hanggang pangkat 4 ay pumunta na kayo sa inyong grupo. So, pangkat 1, ito ang inyong paksa. Tungkol sa korupsyon. Yan ang gagawa nyo ng essay. Pangkat 2, ang iyong paksa ay tungkol sa edukasyon. Pangkat 3, tungkol sa abortion. At pangkat 4 ay nasyonalismo.
So mga bata, nakuha nyo ba ang inyong paksa na inyong gagawa ng sanaysay? Opo, Guro. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para magawa ang isang sanaysay. Tapos na po. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Pwede nyo nang ipasa sa akin ang inyong sanaysay na nagawa. Mahusay naman pala kayong gumawa ng isang sanaysay. Palakpakan ang inyong sarili. So, naiintindihan nyo ba talaga ang ating tinalakay ngayon mga bata? Opo, Guro. Okay, ngayon, dumako tayo sa inyong takdang aralin. Basahin mga bata. Gumawa kayo ng sariling formal na sanaysay. Okay, gumawa kayo ng inyong sariling sanaysay. Kayo lang ang pipili kung anong paksa ang inyong gagawa ng sanaysay. At isulat nyo ito sa inyong kwaderno. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. Saan nyo nga ulit isusulat ang inyong takdang aralin? Sa kwaderno. teacher. Magaling. So, mga bata, hanggang dito na lang. Paalam! Paalam na po, teacher.